lumayo-layo ka sa boyfriend ko kung ayaw mong itapon ko sa itong alak na hawak ko, ah. Krista? Ikaw na naman, yung boring na girlfriend ni JJ. Ano naman ngayon ang gagawin mo kung hindi ko siya lalayuan? Feeling mo naman kaya mong gawing itapon sa akin yung... Ayan! Oh my gosh! How dare you! Sa susunod na makita ko pa yung pagmumukha mo, kumukulong tubig na yung itatapon ko sa'yo. Halika nga sa labas. Bitawan mo nga ako, JJ. Hindi pa ako tapos sa babaeng yun eh. Ano ba? Alam mo ba kung anong gulong ginawa mo sa loob, ha? Hindi mo kailangan gawin yung Krista, nakakahiya. At ako pa ngayon yung nakakahiya, ha? Sige nga, JJ. Sa ating dalawa, sino ang mas nakakahiya? Ang nilalandi na ng iba pero hinahayaan lang? O ako to na pinaglalaban ko yung karapatan ko bilang girlfriend mo? Kahit na. Sana kinausap mo ko na maayos. Ilang beses na kitang kinausap pero nakikinig ka ba, ha? Hindi. Ang ginagawa mo, papasok dyan sa kanang tenga mo at lalabasin dun sa kabila. Good day mga kamorkada, mga kapamilya, and welcome sa isa na namang edisyon ng ating pagkatapos ng drama. And literally, pagkatapos ng drama, naririnig nyo nga kami. Ako at si Miss M, Rosel Manahan, pero separately, di ba? We do our take on the episodes na inyong napakinggan separately. Pero malay nyo, baka isang araw magkasama na rin kami magbigay ng ng aming punto de vista dito sa mga kwento na inyong naririnig sa Dear MOR. Okay, so for para dito sa kwento ni JJ, grabe. Ano na naman to eh. It's something kind of personal din for me. Let's just say, merong malaking pagkakatulad, malaking similarity yung nangyari kay JJ and his father and sa akin. Okay, so there was a point in my life where nagkaroon din ako ng karanasan sa isang broken family. Let's say, halos pareho ng ginawa ang ama ni JJ at ang aking ama. Alright. So, let me just start off with saying congratulations. Congratulations kay JJ. Bakit kanyo? Kasi eventually, natuto siyang magpatawad. Yun naman talaga ang importante in cases like these. Importante yung pagpapatawad kasi kapag nagpatawad ka na, doon ka lang magkakaroon ng pagkakataon to actually move on from the hurts, from the pain that you experienced, diba? Doon sa taong pinapatawad mo. Like for example, dinala kasi ni JJ, dinala niya ng matagal na panahon. Kinimkim niya, ika nga tinreasure niya yung pain. Without him knowing it, he was actually treasuring the pain. Treasuring yung atraso ng kanyang ama sa kanilang pamilya, sa kanyang nanay dahil sa pambababae, di ba? Without him knowing, without him being conscious about it, JJ was actually, nurturing the hurt and nurturing the negativity. Kahit pa ilang beses niyang sinabi na hindi ako gagaya sa ginawa ng tatay ko. Kasi para sa akin, the more you say that, the more inclined you are to actually do it. Bad analogy, bad analogy. Unahan ko na kayo. Bad analogy. Pero, di ba yung mga taong nagsasabi na sa simpleng pamamaraan, for example, lalabas sa gabi, ayoko uminom. Di ako iinom. Most likely, uuwi yan 2:30 na madaling araw, lasing na lasing. Di ba? I don't know what explains that. It could be science, it could be pagkakataon lang, pero sometimes yung mga sinasabi natin na talagang gusto nating iwasan are the very things that we actually do. 'Di ba? So,
yung mga ganyan kasi hindi na dapat sinasabi. You contemplate, you meditate, dadalawin mo yung the deepest part of your heart. And then, doon mo talaga kailangan mag-decide eh. By yourself, in your mind, in your heart, ayoko maging ganito. Gusto ko maging ganito. Ito ang gagawin ko. Ayan, hindi yan binobroadcast out loud. Kailangan kasi makita yan eh. And eventually naman, I think JJ learned his lesson. Ang masama kasi dito, nadamay pa yung relasyon niya with his girlfriend. Well, hopefully they patch things up. Sabi nga niya, di ba, umaasa siya na sana isang araw, kahit hindi man magkasintahan, maging magkaibigan man lang sila ulit. And then that's good. That's good. Hindi kita binibigyan ng false hope, JJ. Pero it all starts with friendship kasi. Diba? Yung sa inyo naman siguro, nag-start din with friendship. So, going back to that friendship, could be a good start for you again. Kung gusto mo talagang magkaroon ulit kayo ng relasyon. Diba? Generally, sabi ko, babalik ako dun sa unang punto ko. It's all about forgiveness. Let me just share with you something very, very personal for me. And then, I thought a lot about this. Pinag-isipan ko ng matagal, pinag-isipan ko ng mabuti. Am I gonna share this with millions of people na makakarinig nito? I will share this. Yan. Okay. My own father, my dad, had a second family. Year 1989, noong siya ay umalis sa aming pamilya and pumunta ng ibang bansa. He went back 2005 na. So, medyo malayo yung agwat. I was 12 when he left. Do the math, 2005 na siya dumating. Meron na akong isang anak. My eldest was just a baby back then. Months-old baby. Nang nagkita kami ulit. The first time I saw him, or leading to that, I was with my wife. I was waiting for him to come doon sa aming napagkasunduan na pagkakakitaan. I was waiting for him. We got there ahead. I was waiting for him and hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Kasi nandun pa rin yung nandun yung tampo, nandun yung galit, nandun yung mga tanong. Ang plano ko nga nun, pagkakita ko sa kanya, tatanungin ko kaagad ng napakaraming tanong na ano nangyari? Ba't mo kami iniwan? Bakit ka naman gumawa ng isa pang pamilya sa Amerika? Basta marami akong bakit na gustong itanong sa kanya. And I was preparing myself for that. My heart was racing. My sweat, actually, kahit aircon yung lugar, yung pawis ko nun, talagang tagaktak. I was preparing actually for a confrontation, I was preparing for a confrontation. Lo and behold, nung siya po ay lumitaw, kasi nandun kami sa second floor ng establishmento. Siyempre, kailangang umakyat ng hagdan para makarating ka doon. So, nung nakita ko na siyang umakyat na ng hagdan, tumayo ako from our table ng misis ko, kaming dalawa. Tumayo ako, kumaway kaagad ako sa kanya. And then he saw me. Naglakad siya papunta sa akin. And yung pinaghandaan ko, mga kamorkada, mga kapamilya, the questions I prepared for, the confrontation I was ready to start a few minutes back lang, the flood of emotion na gusto ko sanang ibuhos sa kanya, lahat yun nawala. You know why? Because he extended his arms, ang kanyang dalawang mga braso. He extended his arms, naglalakad pa siya, naka-open na yung kanyang dalawang braso, ready to embrace me. And right then and there, alam ko na kung ano yung na-miss ko.
From 1989 to 2005, I missed the touch, the hug of my father. And so I gave in. Niyakap ko siya and I just cried. We were both crying actually for a good 5 minutes siguro, dire-diretso. And my wife was just there looking at us. She was also crying, I know. Pati mga waiter ng restaurant nakatingin lang sa amin. And yeah, it was one of the, probably hanggang ngayon, wala pang nakakapantay siguro dun sa pakiramdam na naramdaman ko nung panahon na yun. Actually embracing my father again. So, yes, if you would ask me, forgiveness came right then and there. Wala na. No words were said. It was just a father and a son hugging each other, not thinking about what happened in the past, but just living in that moment. So, JJ, alam ko, wala nang pagkakataon, di ba? Pero still good that you learned to forgive. And I'll be praying for you that you get the chance to move on from all the hurts, all the pain, and actually turn a new leaf and make your life better. Make your life mas positive. Hindi siya drug test, ha? Huwag siya drug test. Make your life the best possible life it could be. Ayan. At sa mga kapamilya, kamorkada natin na dumadaan sa parehas na sitwasyon, alam ko marami. Kasi up until now, ang hindi ko pa rin maintindihan, marami pa rin mga kalalakihan, marami pa rin mga padre de pamilya, maraming mga ama ng tahanan, ang hindi pa rin talaga matibay pagdating sa mga temptasyon. Marami pa rin nag-give in at marami pa rin pamilya ang nasisira just because of mga ama or minsan kahit mga ina ng tahanan na hindi malaman kung paano lumayo sa pagsubok at sa mga temptations. So if you're going through a similar situation right now, ang masasabi sa inyo ni Paps Eric, you pray. We always come back to that, to prayer. You pray for God's protection. Unang-una sa inyong mental health. You pray that God touches you from head to toe. Kasama ang utak at ang puso dyan, di ba? Para pakalmahin ka sa iyong nararamdaman, para tanggalin ang anumang anxiety na iyong nararamdaman because of your family problem. And syempre, when you get the chance, you also pray for your capacity to forgive. Yung iyong kapasidad na magpatawad sa mga taong nagbigay sa iyo ng sakit, sa mga taong nagbigay sa iyo ng kalituhan, sa mga taong nagbigay sa iyo ng miserableng mga panahon sa buhay mo. Then and only then can you actually begin to move on as a better person. So, sabi nga, kung sa online selling, PM is the key. Sa mga ganitong pagkakataon, forgiveness is key. Ayan, at ating ang bigyan din ng pagpupugay. Wow, pagpupugay talaga. Then let's just recognize our awesome Dear MOR Dramatistas, mga nagsiganap dito sa kwento ni JJ. As Krista, ang martir na girlfriend ni JJ, ayan ay ginalapan po ni Jamie Rubio. Si Pilar na nanay ni JJ, ang gumanap naman dyan ay walang iba kundi si Jen Friolo, ang babaerong tatay pero nagbago naman kahit papano. Tatay ni JJ na si Jesse, ang gumanap dyan ay walang iba kundi si Moises Leona. Si Gilbert na kapatid ni JJ, yan po ay tinig ni Gab Ignacio. At si Andrea na isa sa mga
naging GF ni JJ ay walang iba kundi si Paula Esquilio. At ang ating bidang si JJ, ang responsable pero chick boy at galit na galit sa airpot, walang iba kundi si Dan Capucion. Sa mga kapamilya, maraming salamat at sa susunod magsama-sama tayong muli at sana'y maibigan pa ninyo ang pakikinig dito pa rin sa Pagkatapos ng Drama.